everyone in my age na mag-invest ka sa condo unit. Hi! Getting ready with me for work and it's 1:28, almost 1:30 in the afternoon, and I have meeting and saturation. So let's chit chat while I'm doing my makeup. So recently, I received a lot of questions. Yung mga common questions na nare-receive ko is, Chilette, kaya ko ba mag-invest sa ganyan? Or Chilette, gano'ng kataas yung risk? And yung mga answers din na nare-receive ko from you guys kapag kayo na yung tinanong ko na. So, tingin mo ba kaya mo? Mostly, ang sagot nila ay, ayaw kong mag-take risk, sayang, or baka hindi ko ma-sustain. Well, understandable naman, kasi bakit ka nga naman kukuha ng isang bagay kung hindi mo naman kaya i-sustain, di ba? Age natin, mahilig tayo pumunta sa mga lugar, pasyalan, coffee shops, parties, or kung anik-anik. We love to buy things to spoil ourselves or to heal our inner child. Ako din naman personally, gusto ko i-heal yung inner child ko. Pero ang question is, yung mga pa-heal ng inner child or spending too much time sa laro, parties, or spending too much money sa gadon, coffee shops, is nagre-reflect ba to yung ginagawa din today in the future? Hindi sa pagiging KJ, pero isipin mo lang, kapag inipo mo lahat ng yun, kung yung mga gastos mo everyday, how much yon after, sabihin natin ng in 5 years, magkano na kaya yung naipon mo? Naisip ba natin yung minsan? Ako kasi naisip ko yun. Pero naisip mo din ba na by not taking risk is mas risky? Kasi kung hindi ka nagtitake risk, means wala kang ginagawa for your future. Kung hindi ka rin nahihirapan today, means wala kang learnings. Pero syempre kung magte-take risk ka, doon ka na sa the best. And yung maglalast talaga for a long time. Kaya I'm encouraging everyone in my age na mag-invest ka sa condo unit property. Bakit kailangan mo mag-invest in this age, very young age, sa real estate? Kung sabihin natin nag-invest ka nga sa ibang business, sabihin natin nag-invest ka sa business, tapos hindi mo naman na-manage, malulugi ka. Or nag-invest ka sa tao, hindi naman naging kayo, lugi ka pa din. So kahit anong pag-investan mo, kapag hindi ka rin sure at hindi mo kabisado, malulugi ka sa huli. Well, sa real estate kasi, meron tayong dalawang option. May down payment, merong walang down payment, reservation fee lang, then pwede ka na mag-start monthly. So, imagine, yung ginagastos mo monthly, or every day, or every week, sa party, sa alak, sa kung anong bisyo, or sa mga coffee mo na yan, ipunin mo yun monthly, as monthly payment mo sa ini-invest mong condo. Sinong makikinabang sa huli? Ikaw. So, imagine, at a very young age, in your 20s, may sarili ka ng property or sariling investment. And bakit real estate yung investment mo? Kasi anytime, pwede mo siyang i-flip and self-liquidating pa. Gagawa ko ng video bukod doon sa benefits when investing a condo. Pero I just wanted to tell you on this video about taking risk on investing in a property is the best and smartest thing you can do at this age. Lalo sa mga working professionals o young professionals na kagaya ko, I suggest ngayon ka na mag-invest kasi mas masarap sa feeling na may napupuntahan yung pera mo o yung pinaghihirapan mo kesa after nun, hindi ka na malakas, hindi mo na kaya mag-work, walang nangyari sa pinagpaguran mo at sacrifices mo sa age natin na nag-work tayo today. Imagine na meron ka ng sarili mong property at this age and yung mga pinaghirapan mo, sacrifices mo, may napuntahan. Mag-invest ka. Kung ako sa'yo, at tutulungan kita. Kesa naman, di ba, nakamukmuk ka lang dyan or todo work ka nga,
Tapos, at the end, pagod ka lang. Pero ang sarap sa feeling na nag-workout, nakikita mo yung results, o meron kang lalong magiging motivation to work harder. Na kaya mo ngang gumastos everyday. Pag-invest, hindi mo kaya. Gulatin mo yung mga nagmamaliit sa'yo. Mag-invest ka ng condo. Diba? At malay mo, madagdagan ba na madagdagan for the next years. So, ito ang aking outfit for today. Yes. Ready for meeting. And I'll see you sa next video.